Yes, good evening po. Ha ha ha. Baka magtaka kayo ba't ako nakaganito. Diba? Because wala lang. Gusto ko lang mag-share sa inyo. Wala kasi hindi pa ako inaantok. So naisip ko na makipagkwentuhan sa inyo. Sana ma-enjoy nyo yung moment nito. Kung bakit. First of all, I want to give the glory to God. Alam nyo po, matagal ko po siyang inisip, pinag-pray ko na ano kaya kung matagal na to, doon pa ako sa kabilang bahay. Siguro mga 2 years ago, naisip ko, sabi ko, hindi naman po sa anumang bagay, hindi man sa alam niyo yung iniisip ng iba na bakit niya naisip mag-vlog, bakit ko naisip mag-vlog na parang nakikita ko lang na unang-una bago ko po ito ginawa, nag-pray po talaga ako. Nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, naniniwala ako kahit na I am 58 years old right now, na sabi ng Bible, in your old age, you will still flourish. May magagawa ka sa buhay mo, not what you take, but what you give. Kasi sa sarili ko, alam ko na, di ba sa pag-vlog, hindi ko naman nila lahat, meron mga iba na ginagawa nila yon. Hindi ko alam kung ano yung mga reasons nila, hindi ko alam kung ano yung mga kadahilanan nila. Pero para sa akin po, para sa sarili ko, gusto ko po mag-vlog kasi gusto kong makatulong. In what way? Yung buhay ko ay isa sa buhay mo, yung kunyari yung mga experience mo, yung mga pinagdaanan mo na makakatulong ka. Kunyari may nag-comment sa'yo na pwede mo ba akong payuhan kasi ganito yung problema ko, ganito yung pinagdadaanan ko, ganito yung storya ng buhay ko. Ano lang po ito sample lang. Kunyari sinabi, may nagtanong sa inyo, ano pong gagawin ko? Hindi naman po ako magaling kasi naranasan ko po lahat yun. So, bilang isang tao, nobody's perfect, wala pong perfectong tao. Mayaman ka man o mahirap, lahat dadanasin mo. That's why, ang sinasabi ng Diyos, apart from me, you can do nothing. Hindi mo kaya yan kung ikaw lang. Kasi kaya nga may Diyos, di ba? Kasi siya yung makapangyarihan sa lahat. People need God. That's why, sino ba ang magtutulungan? Kunyari, nakita mo yung kaibigan mo na malungkot siya o meron siyang problema. Tatanungin mo siya, huwag mo siyang pakikialaman. Tatanungin mo siya, sasabihin mo sa kanya na okay ka lang? Huwag kang masyadong sa kanya, huwag mo siyang pakikialaman. Hayaan mo siya magsalita kung gusto mo sabihin sa'yo. O ayaw niyang sabihin sa'yo. Hanggang doon ka lang kung anong gusto niyang sabihin sa'yo. Kasi may mga tao, sila, private sila. Ayaw nilang sasabihin sa iba. Personal lang nila. Pero meron naman na ibang tao. Parang maluwag sa loob nila.
nila pag sinabi nila sa iba. So, yun lang, yung parang ano ko na why not na mag-vlog ako, ganun yung magiging intention ko. Kung mag-grow yung ano mo, yung vlog mo, yung sa YouTube, for sure makakatulong ka kahit maliit na bagay. Sabi nga ng Biblia, di ba? Sabi ng Biblia na tulungan niyo yung mga tao, yung mga mahina na lumakas yung loob nila, kasi lagi mong ibabasa yung na-experience mo sa buhay kung paano naging mabuti ang Diyos sa buhay mo na mga sa dami mong pinagdaanan. Paano kanya binigyan ng strength, paano kanya ginabay, kasi every time meron kang gagawin na desisyon, hingi ka talaga ng guidance sa Panginoon. Na hindi naman talaga ako magaling. Tao lang ako. May panahon na nangihina ako, may mga panahon na normal lang po yun na parang naglalamig ka na ang dami mong gusto i-feed, gusto i-ano sa isip mo na bakit nangyari yun? Anong purpose na, anong plano niya? Bakit naranasan ko yung mga bagay na yun na hindi mo talaga ine-expect na dumating siya sa buhay mo. So, kung meron mang mga tao na nakakaranas ng ganyan, I want you to know that there is God. May Diyos po. Maniwala man kayo o hindi. Para sa akin po, mandami ko pong karanasan talagang may Diyos. Kasi kung wala siya, wala sana ako sa harapan niya. So, lahat po ito, umpisa sa pag-vlog, na ano man ang mangyayari. Nung una natakot po ako, kaya ko kayang i-handle to kasi alam ko na magkakaroon ng mga bashers, mayroong mga salita na masasaktan ka kasi tao ka lang, masasaktan ka, may mga comment na sinabi ko, Panginoon, ready na ba ako? Ready ba ako sa ganito? Daming beses tinanong ko, anong gagawin ko, anong magiging ano ang magiging outcome nito. Pero sabi naman niya, diba, do not fear, kung maganda naman yung intention mo, malinis naman ang puso mo, ang motibo mo, alam ko na hindi ka pababayaan ng Diyos. May pagkakataon na mararanasan mo yung mga negatibong comments. So, maging ready ka, handa ka sa mga ganyan na normal lang, pinasok mo yan. So, maging handa ka kung ano yung magiging outcome. So, alam ko naman na diba, sabi niya, He will never leave us, He will never forsake us. Sasamahan niya tayo kung alam niya naman na yung gagawin natin, gagabayan ka niya, sasabihin niya sa'yo kung anong dapat mong sabihin, sasabihin niya sa'yo na dito ka, ito yung tatahakin mo, hindi yan, kasi hindi nakakabuti para sa'yo yan. Maging sensitive lang po tayo na every time po na makaka-encounter tayo ng hindi maganda or maganda, nandyan pa rin talaga siya. Whether in good or bad times, lagi pa rin natin siya kasalamatan. So, ang number, sinulat ko po dito, number 2 po is, what makes me decide to vlog? Noong una po, nag-doubt po ako na okay lang ba talaga, Lord, na gagawin ko to? Ano ba talaga yung magiging response ng mga tao o magiging response ko rin sa mga magiging comment ng mga tao.
Siyempre, normal lang po yun, pero i-guide niya po tayo. Basta, lagi lang po tayo naka-align, lagi lang po tayo mag-train, lagi po tayo hihingi ng guidance. Sasabihin mo talaga, Lord, kausapin mo ko. Ano ba ang gagawin ko rito? Ano ba ang sasabihin ko sa kanila? So, yun po. Nag-decide na po talaga ako na sabi ko, Lord, sige na, hayaan mo na ako gawin ko ito. Kasi, alam ko naman na gagabayan mo ito. Gagabayan mo ito. So, bago po ako pumunta sa malayo na conversation, I just want to greet my subscriber. Magandang gabi po. Salamat po sa suporta. Gabi na po. Siguro po mga 8:30 na. Decide po ako na mag-ihis naman ako ng ganito. Kasi kung makikita nyo po yung sa mga ibang vlog ko po, nakapambahay lang. Kasi yun po talaga yung normal days ko na wala pong edit yung yun po talaga yung routine ko araw-araw. Marami pa po akong iniisip na sabi ko, bahala ka na pang bibigyan niya ng wisdom kung ano yung mabuti, ano yung makakatulong, ano yung nakaka-inspire, nakaka-encourage ng tao. Kasi po, nowadays, alam ko na marami pong nangyayari sa mundo. Masalimuot na talaga siya. Nakikita mo yung mga tao, bira na silang ngiti. Kasi siguro iniisip nila, ang taas na ng presyo ng mga bilihin, gulo doon, gulo dito. Ano po yung magandang sasabihin sa tao na hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa. Kasi there is hope. Meron po tayong dapat pananampalataya na may mga bagay po na parang napakahirap niyang angkin, napakahirap niyang intindihin, napakahirap isilingin, pero at the end of the day, pag sinisiyasat mo na yung salita ng Diyos, ipapaunawa niya sa iyo na ganito yan, ganito talaga yan, ganito ang nangyayari dyan. Ang Bible kasi guide to. Ito talaga. Siya ang mismo ang nag-inspire sa mga tao na sumulat nito, na sulat mo yan, makakatulong sa tao yan. At ito lang po ang Bible, ito lang po yung book na buhay, na the Bible is the light and it is the light and life. Ito po, importante po talaga na meron po tayong pananampalataya sa Diyos. Meron po tayong personal na relationship sa Panginoon. Darating po tayo dyan. Ito lang po talaga ang kailangan ng tao. Because sinabi niya, apart from me, you can do nothing. Sinasatin po natin ang salita ng Diyos. Dahil narito po, ito po yung susi po ng buhay ng tao. Dito po tayo, every time na meron po tayong mga tanong, meron po tayong mga pinagdadaanan, mga dagok sa buhay, reach out sa Bible kasi nandito po yung sagot lahat. Habang binabasa niyo po yung Bible, alam ko na yung mga bago lang, hindi natin maiintindihan. Pero as you go on, i-guide ka ng Panginoon. Kung wag po lahat papasahin niyo pa unti-unti. Sasabihin niyo sa Panginoon, Lord, i-guide mo po. Gusto kong malaman kung ano yung plano mo sa buhay ko. Ipapakita niya po sa iyo
ipakita niya sa'yo, ipaparamdam niya sa'yo na mahal ka niya. Ipapakita niya sa'yo yung daan, at katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. So, kaya po ako nag-decide na magsalita po ngayon para po malaman nyo yung detalye kung bakit po ako nag-vlog. Hindi po ako nag-vlog para sa anuman bagay. Gusto ko lang po magamit ang buhay ko bilang isang patotoo sa maraming tao. Ang susunod po ay ano ang purpose bakit ka nag-vlog? Yun nga po sinabi ko. Napaka-simple lang po ng paliwanag na syempre sa pag-vlog mo po, alam mo na aantayin mo yung panahon na hinog na ang lahat. Pipitasin mo na lang ang mga tinanim mo. So, sa pag-vlog mo, hayaan mo ang Diyos ang isabihin mo sa kanya, Lord, ito po yung desire ng puso ko. Ito po yung sinasabi ko sa vlog ko na ikaw po you are the author and the finisher of our faith. May pananampalataya po ako na magiging mabuti po ang kahinatnan nito kasi isinangguni ko sa Panginoon na at sinabi ko sa Kanya, Lord, tulungan mo ako maabot ko yung mga tao. Sabi niya nga, diba, silver and gold, sabi ni Apostle Paul, silver and gold have I none, pero may ibibigay ako masigit pa sa ginto, masigit pa sa anumang bagay dito sa mundo. Doon sa bulag na nakakita dahil nanampalataya siya sa Panginoon. So habang po ako ay nagsasalita, binibigyan ko po ng kapurihan ng Diyos dahil kung wala siya, wala talaga akong magagawa. Maraming salamat po sa pakikinig. Marami pong salamat sa pagsama niyo sa akin. Marami pong salamat. Sana may hindi po ako magaling. Sana may nakuha kayo na lesson po dito na apart from Him, kung wala ang Diyos sa buhay natin, we are lost. So, God is siyang may hawak ng manibela. Siya ang sinusunod nating mapa. Hindi tayo lilihis ng landas kung siyasatin natin ang salita ng Diyos at manalangin po tayo. Ito po talaga yung importante. Sa pinaka-importante sa lahat. So, sa mga subscribers ko at magiging subscribers ko, maraming salamat sa suporta ninyo. I'm gonna always pray for you guys. Ano man yung sitwasyon mo ngayon sa buhay, ano man kalagayan mo, parang napakahirap intindihin kung bakit nangyari sa buhay mo. God has a plan. May plano siya sa buhay mo. Do not be discouraged. Do not be depressed. Huwag ka mag-worry. Normal lang na iisipin mo yan, pero gusto kong sabihin sa iyo na may Diyos tayo. Diyos na His love is unconditional, na bagamat makakagawa tayo ng mga pagsalansan, mga kapalpakan sa buhay kung tayo lumapit sa Panginoon at magpakumbaba. At we will come into repentance, yung pagsisisi po at talikod sa kasalanan. Hindi niya tayo pagtatabunan because God is love. Sinabi niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him would not perish but have an everlasting life. Yun lang po yung message ko sa inyo. I hope
na-inspired po kayo sa gabing ito. I want you to know that may pag-asa po. Si Jesus ang dakilang pag-asa. So, sa mga nakikinig, sa mga nakijoin sa akin, sa mga subscriber ko, at thank you for the support. Looking forward po ako na marami pa pong mga tao ang makakilala sa Panginoon, because kailangan talaga ng tao ang Diyos. Kung alam mo lang gaano tayo kamahal ng Diyos, alam niyo yun, kasi alam niyo yung ginawa niya 2,000 years ago on the cross of Calvary. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa family ko, sa mga kaibigan ko, sa mga kapitbahay ko, sa mga kakilala ko. Alam nyo na kung sino kayo, at ang magiging kaibigan ko pa na mga tao na ako po'y nagmamalasakit. Yun lang po. Huwag po tayong maging makasarili. Ipag-pray po natin yung kapwa natin, ipag-pray natin yung pag sumagi po sa isip natin yung taong yun, agad-agad po ipag-pray natin siya. Huwag po tayo manawa. Huwag po tayo manawa sa panalangin. Kailangan po natin ang manalangin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal po kayo ng Panginoon. Peace on earth and goodwill to every man. Thank you very much, and God bless you.